natin umuwi ng ng Bulacan ba, doon may mabilihan tayo. Sana hindi umulan. Pauwi tayo ng Bulacan kasi wala tayong nakitang signal lights dito sa Litex Hindi sila nagbibenta ng mga katulad na nakikita ko sa Shopee. Ayoko namang umorder sa Shopee kasi mamaya hindi yun yung gusto ko. Saka siyempre alam nyo na, pag Shopee hindi mo matitesting, kaya sa Bulacan na lang tayo bibili. Pumutok na, may bomba ba? Nakakatakot minsan yung mga ganun tunog. Mamaya kasi sa gulong mo yun o sa motor mo galing yung tunog. Sana hindi tayo matraffic. Try natin dumaan doon sa sa highway na. Hindi na tayo mag-shortcut sa Fairview Terraces. Rekta na to. Kasi isa pang reason ba't ako uwi ng Bulacan kasi si Mami uwi daw ako, tignan ko daw yung yung bahay kung napagawa na yung sa CR. Bango nung parang singer yung singer yung sa KFC hindi yung kumakanta. Dito pa lang traffic na. Pagdating natin ng Lagro, tigil muna tayo kasi yung sintas ng sapatos ko lumuwag. Mamaya higupin to ng ng kadena. Traffic talaga. Paano kaya ako pa uwi? Lagi ang safe sa biyahe. Ito na tayo lumabas. Ito tayo sa walang saka jeep kasi tumitigil sila pag gumilit tayo puro hinto abutin natin. Ang tanong, may signal light kaya doon sa Bulacan? Feeling ko meron naman. Hindi ko nga lang alam kung saan yung bilihan nun.
Saan ka? Sa SM Fairview? Yan lang. Papasama sana ako sa ano eh, doon sa pinagpapagawan mo. Naghahanap ako, ano? Naghahanap ako signal light eh. Ayun nga, papunta nga ako ngayon doon eh. Pabiyahin na ako, nandito na ako sa Lagro eh. Sige, may bilihan kaya doon signal light? Oo. Saan yun? Sige. Sige, tignan mo na lang doon. Sige, bye-bye. Bye-bye. So yun, pauwi tayo talaga ng Bulacan. Meron daw sa Power Wheels. Doon ko daw tignan. Kasi yung mga signal light dyan sa Litex pala, puro pang ano, pang tricycle, saka pang mga classic bike. Kaya talagang mauwi tayo sa Bulacan. Sana hindi lang tayo ulanin. Kasi alam nyo na, hassle. Malapit na tayo lumikot sa Lagro. Ligo na tayo dito. Yan na lang ulit nung nadaan dito. Hindi na kasi ako dumadaan dito kasi nga ano, nagsushortcut ako sa Caloocan. So ito na lang ulit yung time na makakadaan ako. Malakas na, pero wag naman sana kasi ang hassle nga magpalit ng kapote. Buildings, dami na nagbago dito. Dati itong part na to Barangay Hall. Naalala ko na naman si Michael nung sinama niya ako mag ano, pagpustahan sa Dota. Kamistundan na to ah.
papadaan tayo sa shortcut kasi grabe yung ano dito, traffic oh. Counterflow na yung iba. So yun nga, nabanggit natin yung ano yung about sa Dota, yung muntikan na kami mag-ulti. So siguro kwento ko na lang yun. Naalala ko parang first year college na ako noon or second year. Parang second year person yata yun. So yun nga ano, nakita kami ni parang Michael dyan sa ano sa Lagro. Kasi noong time na yun parang 4th year high school siya. Tapos ano, tapos yung klase niya. So niyaya niya ako pagpustahan ng Dota. Ako sakto, tapos na rin klase ko noon kasi parang PE lang yung klase namin nung araw na yun. Tapos after nun, sabi niya, tara na, pagpustahan tayo ng Dota. May kakilala daw siya magaling mag-Dota. So ako naman, siyempre sama. Tapos noong una pumunta kami sa Commonwealth. Diyan lang sa Don Fabian. Don Fabian ba yun? Oo, tama, Don Fabian. Yun. Dati ang layo na itsura ng lugar na yun. Dati parang yung ginagawa pa. Ang daming lusutan. Ngayon, isa na lang yung daanan dun. Ay, hindi na, marami pa rin, pero mas madami na yung bahay eh. So yun nga, doon kami una na yung pagpustahan ng Dota. Yung unang game na alala ko, panalo kami. Second, panalo rin yata. Pero yung third, natalo kami. Parang yung sa third game kasi parang nerol lang ng nerol yung panalo namin. So nung natalo kami, ubos din talaga pera namin. Tapos talo pa kami sa oras. Tapos yun, nagyaya yung kasama ni Michael na magdota sa sa Litex naman kapustahan din daw. After namin pumunta ron, parang nakailang game yata. Nung unang game, saka pangalawa, alam ko kasali ako nun parang 3v3 nung una. Tapos niroll niya dalawang beses. Ay, niroll ng una. Doon sa unang roll, natalo ulit. Ay, natalo na sila. Parang 2v2 na lang yun, natalo sila. Tapos sabi nila, sige, roll pa natin isa. Doon sa pangalawang roll, talo ulit sila. Parang ramdam na nila matatalo sila. So ang sinabi sa akin ni Michael, pre, una ka na umuwi, parang nararamdaman na nila matatalo. So ayun nga, nung kalagitnaan ng laban, pinapauwi na ako. Kaso ang problema doon, nung pauwi na ako, biglang may humarang sa pinto. Parang tambay lang rin na naglalaro sa home shop. So yun, nung umano ako doon, nung palabas na ako, biglang humarang. So hindi ako nakaalis. Pero buti na lang, di talaga ako umalis nun. Kasi wala palang pera, parehas yung si Michael, pati yung kasama niya, para naubos na doon sa pangalawang roll. Kala nila yung sa pangalawang roll mananalo sila. Kaso ayun, talo ulit. Tapos una sinabi nila wala na daw silang pera. Talagang ayaw na silang palisin ng bantay Tapos parang pinapalibutan na kami ng ibang naglalaro. So syempre buti ako, may pera ako, may 500 ako ng time na yun. Tapos pinagsama-sama nila yung parang pinautang ko si Michael, pati yung kasama niya ng 500 doon sa unang roll. Sa pangalawa hindi na ako pumusta ron kasi hindi na ako naglalaro pero buti hindi ako pumusta, kasi kung pumusta ako mas malaki yung babayaran namin. So yun nga, pagka bayad namin, umalis ka agad kami kasi syempre nung time na yun ang
tingin namin sa Litex, ano eh, delikado. Pero ngayon hindi naman na. Safe na sa Litex. Pero hindi ko maalala kung saan talaga kami naglaro nun eh. Kasi pag pumupunta ako ngayon ng Litex, hindi ko matandaan na yung lugar. Hindi ko na mukhaan. Parang gano'n. So yun, nakauwi naman kami. Tapos, nung graduate si Michael, binayaran na po. Pati yung kasama niya, binayaran naman ako. Kala ko siya, babayaran. Pero okay lang kahit hindi na. Pero kinonsensya daw ni Michael yung classmate niya eh. Sabi niya, ano, hinahanap ko daw yung pera. Tapos yun, nabayaran naman. So yun yung parang pinakaunang hindi ko makakalimutang ano talaga sa Dota. Experience ko. Kasi grabe talaga experience ko dun. Muntikan na kami magulpe dahil sa paglalaro. Tapos yung pangalawa, hindi naman to masyadong hindi naman siya masyadong big deal. Kasi ano, hindi naman kami yung talo dito eh. Parang ano naman namin, wala kaming problema dito sa part na to. Para nagka-problema sa kalaro naman namin. So yun nga, pag 5v5 kami, 5v5 ba? 4v4, parang 4v4 lang ata. Naipagpustahan kami Dota ulit. Doon naman to nangyari sa ano, sa STI, doon sa taas. Dati com shop yun eh, doon sa mga dati nag-aaral sa STI Regalado. Alam nilang com shop dati yung taas ng ano, yung isang building doon. Sa tapat hindi yung mismong school isipin nyo com shop yung school dati, hindi com shop yun. Yung taas nung ano, nung isang building na ano, malapit sa school. So may com shop doon. Tapos ang nangyari doon, di ano, lagi kaming ano, panalo sa clash. Parang 3 beses kaming nananalo sa clash. So ang ginagawa namin, syempre since panalo kami sa clash, inaano namin, parang sinisave namin yung game. Tapos bago namin sinisave, parang doon na nagsisimula yung aberya. Parang inaano na nila, parang hindi ko alam kung ano ginagawa nila, pero pinapa blue screen nila yung mga PC. Kasi ano eh, di ba, nag-save tapos magka-clash. Pagtalo sila, magbo-blue screen. 2 beses nangyari, 3 pa nga alam ko eh. Tapos nung last na clash, na ganun din yung ginawa nila. Parang doon sa pang-4 yatang clash yun, na syempre galing doon sa ano, sa save. Nung pagka-clash namin, natalo na kami. So ano, parang hindi na nag-blue screen. Parang ano, minagic talaga eh. Eh yung ano, yung ano tawag dito, yung kasama namin, parang ano, init na kasi talagang nararamdaman, alam niya ng ano eh, dinudugas na kami kasi tuwing clash panalo tapos mag-blue screen. Tapos nung natalo kami sa clash, hindi nag-blue screen. So bad trip na bad trip siya. Tinayo niya talaga yung ano eh, yung mga kalaban namin eh. Talagang tinayuan niya, laking tao pa naman nun. Talagang natakot sa kanya yata eh. Kasi nung ano na, nung nung tinayo niya na, parang yung kalaban namin naka ano na lang, harap na sa computer, di na kami nililingon. So yun, ending, binayaran pa rin naman namin, pero tangina, ano talaga eh, napakadugas talaga ng galawang. Kaya buisit yung ano eh, kasama namin nun eh. Tapos di na kami nakipaglaro ulit dun sa mga hayop na yun. Ang inang yan, siguro kami mga trabaho ngayon yung mga scammer sa manloloko. Talagang wala na, hindi na ako nagsasorry sa mga sinasabi ko sa kanila, pero talagang kupal sila. So yun lang naman siguro yung ano ko sa Dota. Yung experience ko medyo madala, kasi karamihan naman ng experience ko dun medyo okay na eh. Wala naman ako iba experience dun na napasama kami talaga, yung talaga nagkagulpihan. Bukod syempre dun sa ano,
Mga normal na trash token, hindi naman nawawala yun. Ay ako, ang ganda na ng daan dito ah. Hindi na traffic. Ayan, oh, grabe. Ayan. Ang daming lubog dito. Kaya na pag hindi mo kabisado yan, tapos sumingit ka, laglag ka dyan, shoot ka talaga. Dito pala yung traffic. Sa pangbuhay. Sabi nga ni Katormo, wasak ang itlog mo talaga dito. Hindi ko rin pala nagagawa to, doon pa lang. Parang bala ko dito. Nakakatakot daan dito. Ngayon ito, pwedeng lumubog yung ano mo. Okay. Yung gulong mo. Buti na lang, medyo maganda shock ko. Medyo natitiis ko yung mga malalim. Malalim. Ito kaya. Talaga ito yung ano magawa. Pacific. baka dito ko na lang tapusin yung vlog ko kasi wala nang exciting na mangyayari.
sige na, babush na. Mag-ala big bike na ulit tayo. Ayun na, lagpasan tayo dito sa kotse. Tapos mag big bike, tunog na tayo. Gago. Sige. Nilingon. Ano, muntigan na. Gago. Buti, mabilis sa reflex natin. Nakaiwas tayo. Grabe yun. Magre-record. Inahayop. Tangkin na ka na. Medyo nanginginig pa ako ah. Grabe yun. Unting-unti na lang talaga sa gina ako eh. Ayop yan. Nakakatakot eh. Kaya ba ng ano yun, experience ulit yung ganun.
bilis pa naman ng takbo ko. Ay mabuti, medyo nakadistansya pa rin ako kahit medyo mabilis takbo ko. Kasi kung hindi talagang tumpok ako ng coaching tula eh. Scary. Ay nako. Ayop. Takot. Uy. Arating mo lang? Oo. Wala pa sila ati dyan, sayang. Oo nga, nasa Landers daw sila eh. Okay.